Ano ang tamang sagot sa tanong na what happens when the diaphragm contracts? Balikan natin yung ating ating respiratory system. If you look here sa ating model, ito yung diaphragm. This is a muscular organ na makikita natin dito sa ilalim ng ating baga, no? So it's hidden just beneath here. Okay, so the question is, what happens when this one contracts? Pag sinabing contract, ito ay bababa, no? Bababa po yan. So what will happen is, pagka bumaba po ang ating diaphragm, magki-create siya ng vacuum, no? Magki-create siya ng vacuum sa ating baga. Pag nag-create siya ng vacuum, that means yung hangin na sa labas papasok through the nose and then it will fill the lung area. Okay? And then once na bumalik siya sa dati niyang anyo, sa dati niyang ayos, okay, what happens? Lahat nung nasa loob ng kanyang sa loob ng diaphragm ay lalabas. Okay, ulitin ko. Pag bumaba yung diaphragm, papasok yung hangin. Pag bumalik sa dating ayos yung diaphragm, lalabas yung hangin. Okay, so the element that goes in is oxygen, and the element that comes out of the diaphragm of the body ay carbon dioxide. So ano yung tamang sagot? Ano yung tamang sagot? Okay, the correct answer here in this question is air comes in. No? Pagbaba ni diaphragm, magki-create ng vacuum, papasok yung hangin. Pag bumalik sa ayos si diaphragm, yung dati niyang original position, ipupush back niya yung hangin, at yan yung expelled na air is the carbon dioxide. Okay. Yung ating review on that, brief review natin doon sa respiratory system. You have to really study this thoroughly kasi napakahalaga ito sa ating paghanda para sa darating na DOH massage examination. Okay, now let's proceed sa ating topic for today, which is the digestive system. I would like to essentially, this is a bodily system that is responsible. Ito po ay may kinalaman sa pag-breakdown ng pagkain, ng pagkain na ating kinakain. And then, what happens is, tinatransform niya, nililiit niya at ginagawa niyang tinatransform niya into nutrients at ito ay inaabsorb ng ating katawan, no, through the bloodstream. And then, from there, yung lahat ng waste ay na-eliminate. So essentially, yun yung daloy o yun yung activity ng ating digestive system. So what are the elements? No? Ano yung mga organs under the digestive system? So later on, we will have a thorough discussion on this. But suffice to say, ito ay yung ating bibig, yung esophagus, you have the stomach, the small intestine, the large intestine, and the associated glands tulad ng liver, the pancreas, and so on. So, yun po ang kabuuan ng ating digestive system. When it comes to the processing of the food, dalawang uri ng proseso nangyayari. No? Meron tayong tinatawag na mechanical at chemical digestion. So, mamaya-maya kunti, mapag-usapan natin po yon kung ano-ano yung dalawang kaparaanan po ng pag-digest ng pagkain. And then, from the digestion ay tutungo ito sa extraction into nutrients. I-convert yan into nutrients, in which case lahat ng mga sustansya na yan ay iikot na sa buong katawan through the circulatory system. And of course, lahat naman ng waste, lahat naman ng natitirang wala nang pakikapakinabang na dumi ay ini-eliminate na through the anus. Okay. So, yun po ang kabuuan ng ating pag-aaral ng digestive system. Now, ano po ang ating layunin? No? So, tulad na nabanggit natin, una sa lahat gusto nating malaman, gusto kong natin ma-share sa inyo kung ano ang kaunawaan na magkakaroon tayo patungkol doon sa anatomy at physiology, no? Ano yung struktura at ano yung kanyang iba't ibang function
ng ating digestive system, no? So ito ay patungkol noon sa later actually mahimay-himay na natin 'yon, yung mga functions na 'yan na sinasabi. Pangalawang objective natin dito sa ating pag-aaral sa araw na ito ay upang kayo ay magkaroon ng sapat na kaunawaan sa iba't ibang stages, no? Iba't ibang antas ng digestive process, mula ito sa ingestion to absorption and eventually to elimination. Okay, so yun po yung tatlong major na stages ng ating digestive system. Ang panghuli is for you to be able to recognize and for you also to be able to explain ano yung mga karaniwang masasabing disorders na may kinalaman sa digestive system. For example, gastric ulcers, and of course yung constipation. So yun yung mga yun yung nais natin na maintindihan natin, maunawaan natin at ma-internalize natin, no? Karagdagan itong information na kinakailangan natin para kayo ay makapagbibigay ng kaukulang analytical ability, ma-develop yung analytical ability, sapagkat na ngayon yung tulad na binanggit natin, yun yung shift ng DOS, no, pagdating sa mga pag-aaral. Okay. So tunghayan natin ngayon yung ating anatomy of the digestive system. So, but before we go into that, gusto kong tingnan natin yung kabuuan, yung ating digestive system for a while. Ito yung larawan ng ating digestive system. Ayun, no, dito pumapasok yung ating pagkain kinakain. This is the mouth. And then sa bawat gilid nito ating ng ating bibig, mayroong salivary glands. And then downward, pagkatapos nating na masticate yung pagkain, dumidiretso yan sa esophagus, and then it proceeds to the stomach, and then from there magkakaroon ng mix of mga ibang enzymes dito sa stomach. Ito pala, sorry, dito yung stomach na yan, yung enzymes na nandito, and then puproceed na yan yung pagkain kinain natin. While ang iba naman nakuha na-transform na into nutrients, didiretso na yan sa ating small intestine and then the large intestine, and then out it goes doon sa anus, no? So dito na yung ating mga pupo na lalabas. So yan po essentially ang flow ng pagkain sa ating katawan, no? So ulitin ko, papasok sa ngipin, imamasticate natin, ngunguyain natin. Okay, and by the way, gusto ko nang banggitin sa inyo na dalawang uri ng digestion process ang nagaganap sa bibig, no? One is the mechanical and the other one is chemical. Ito yung dalawang paraan, yung masasabi natin na mastication process, no? Digestion process. Ang mechanical, ito ay gamit yung ating ngipin. Habang inunguya natin, nadudurog na yung pagkain. No? Sa ngipin, sa bibig pa lang, nadudurog na yung pagkain. Now, while the food is still in our mouth, yung ating salivary glands, nagpuproduce na agad siya ng enzymes. Ano yung enzymes? Yung enzymes are chemicals na siyang tumutulong na tunawin yung pagkain. So, dito pa lang may pagtutunaw na ng pagkain. Now, pero we cannot expect that everything will be ma-transform na into nutrients, matunaw na, I should say. Kaya yan, didiretso na yan sa esophagus, and then dito na mangyayari yung pangalawang paraan ng pagtutunaw ng pagkain sa stomach. Kaya later malalaman natin, papapapil dyan si pancreas, papapapil dyan si gallbladder, and even the liver para tulungan na ma-convert into nutrients yung mga pagkain na nandito, no? Into molecules na magagamit ng ating katawan. And then mula dito, didiretso na yan siya sa small intestine. Yan, iikot-ikot na yan hanggang sa pupunta na siya sa large intestine. At by this time, medyo solid na yung ating waste dito. And then ready na siya for elimination dito sa ating anus, no? Lalabas na siya dito. So, yun po ang kanyang flow. Okay, balik tayo dito. Okay, so there are two divisions in the digestive system, and I think you have to really understand this very well. Okay, number one is the what we call alimentary canal or the digestive tract. Okay, so ano yung
Ano yung alimentary canal or the digestive tract? Ito yung binubuo ng ating bibig, ng ating intestine, o of course yung esophagus, no? Hindi pa pwedeng mangyari po yung makomplete yung digestive system without the esophagus. And then the stomach, the intestines, both the large and the small intestine, and the anus. So yun po ang alimentary canal. Ang pangalawa, which is equally important, I should say, ay yung tinatawag naman nating accessory organs. No? So ano yung accessory organs? Ibig sabihin nun, ano siya, no? Addendum, no? Pandagdag po siya. Kahit na pandagdag lang po siya, napaka-importante din yung kanyang mga gawain. Anong halimbawa? You have here the liver, you have the pancreas, and the gallbladder. So ito yung nasa illustration natin, no? At the liver, pancreas, and the gallbladder. Ano yung ginagawa ng tatlong ito? Ang tatlong ito ay siyang nagsisecrete. Ibig sabihin ng secrete, siya ay nagpuproduce, no? Siya ay naglalabas ng mga hormones at mga chemicals na tumutulong upang tunawin yung pagkain na ating kinakain. Okay, so yun po ang gawain ng ating both the alimentary canal o the digestive tract at ng accessory organs na kabahagi ng ating digestive system. Okay, so ngayon himay-himayin naman natin yung mga bibig at saka yung mga organs na yan at ano yung kanya-kanya mga functions, ano yung mga distinct functions ng bahaging ito ng ating katawan. Una sa lahat, yung mouth, the bibig. So what do we find here? Dito sa bibig, ito ay mayroong cavity na kung saan ay pag kumain tayo, dito nagkakaroon ng mastication, digestion using our mouth. And then tulad banggit natin, ganun din yung chemical na na enzymes na siyang tumutulong tunawin yung pagkain. From there, tutungo ang pagkain saan? Sa pharynx. No? So ito yung pharynx, ating lalamunan, and then ito ay nagbibigay ng tumutulong siya upang manguya natin or ma-transport na yung pagkain mula sa ating bibig. Hindi naman pwedeng ang pagkain ay manatili sa bibig, di ba? It has to go down. So yan po ang gawain po ni pharynx. Siya po yung transporter, no, sa bahaging ito ng katawan. And then the food goes down to a tubular elongated organ, which is this one, sa ating digestive system na kumukonek mula sa pharynx at hanggang sa ating tiyan. Okay, we've seen that earlier, no, yung ating tiyan. The next one is the stomach. So this is the stomach. Ito yung esophagus, galing sa pharynx, tutungo yan, connected yan hanggang sa stomach. Now, the stomach is a muscular pouch where more of the digestion takes place. Kasi 'di ba, meron ng digestion sa bibig pero hindi naman natin maasahan na makumpleto niya yung digestion sa bibig. But this is just a preliminary na kung saan ay pagdating dito sa my stomach, dito magaganap yung majority of the work when it comes to digestion. So, what is this made of? This is made of involuntary muscle that contracts, that moves, no? And then, of course, kasama sa kanyang pagkilos ay naglalabas na, no? Dito na naglalabas yung mga accessory organs natin na mga enzymes. No, you have the liver, kanina, the pancreas, and the gallbladder. So, ano yung ginagawa ng mga enzymes na yon? Ang ginagawa ng mga enzymes na yon ay tinutulungan at tuluyan na mag-break yung mga pagkain, no, mga food particles na ito into nutrients. No? So, dito pa lang nagkakaroon na ng sustansya, no, na ta-transform into nutrients yung pagkain na kinakain ng tao. Now, the next part of the after the stomach, the continuous line goes to the small intestine. Okay? So, kung titingnan natin, medyo kaunting misnomer yung small, kasi ang haba niya 20 feet. No, so 20 feet ang haba po niya. At dito po patuloy na nagkakaroon pa rin po nung digestion, na yung may mga natitira-tira pa na mga pwedeng salain na pagkain, ginagawa niya pa rin dito, no? And then by the way, ang ating small intestine ay binubuo ng tatlong bahagi. You have the duodenum, spelled as duodenum,
Okay? And jejunum, spelled as Jejunum, and then the ileum, no? So Ileum. Okay? So yun po yun, tatlong bahagi. At ang kanyang, it's presented in the following order, no? Mula doon sa duodenum, ito yung talagang pinakabungad, and then yung kalagitnaan is the jejunum, and then yung pinakapanghuli ay ang ileum. So, ileum is near where the iliac crest is, no? Yung kung maalala nyo yung ating pag-aaral ng skeletal system, nandyan siya, no? Nandyan sa banda sa iliac crest na sinasabi ng ating buto. Next thing here that we can find is the large intestine. Graphically, mas malaki siya kumpara doon sa sa small intestine. Kaya lang yung kanyang haba, unlike sa small intestine, this one is as long as 5 feet, no? So yung haba niya 5 pi, no? Si small intestine 20 feet, ito ay 5 feet. Okay, again connected ito doon sa ating mula sa small intestine, at yung pinakadulo ng ating large intestine is the anus. Okay. Now, ano yung nangyayari dito? Actually, dito sa bandang bahagi ito, yung mga pagkain na kinain na natin, ay no? Kumbaga, napiga na ng gusto. Medyo wala nang wala nang makukuhang mga sustansya, no? Ito na ay nandito na sa final phase na kung saan ay nag-aantay na lamang na mabuo ng maigi hanggang sa enough na po yan na para i-eliminate dito sa ating anus. Okay? So, yun na po yung po niyan. Kung ano yung kaya niya pang ipiga, nangyayari dito, but normally majority na ng element na nandito ay na po, ready na siya for disposal. Now, let us proceed in our discussion about the accessory organs, no? So yung mga kumbaga support cast ika nga, no, kumbaga sa mga movie. Number 1 is the liver. Now, the liver is an organ that can be found sa abdomen area, at ang kanyang gawain ay napaka-importante, no? Kasi po siya yung major na tagasala. Ano yung sinasala niya? Sinasala niya lahat ng mga maruruming pumapasok o lahat ng mga element na hindi kinakailangan ng katawan. Sinasala niya yan, hoping na ma-eliminate at para manatiling yung lahat na nagsisirculate ng mga liquid or anything here sa katawan natin, yung pagkain na kinakain natin na pinoprocess ay malinis. Okay? So, this is also considered to be a gland kasi nagpuproduce din siya ng enzyme, no? So, by the way, pag narinig yung salitang gland, G-L-A-N-D-S o gland, kung may S, glands, ay kung ang kanyang gawain ay nagpuproduce siya ng chemical, no? At ang chemical na ito ay naituturing na enzymes, no? Okay, so yun po yun. And all blood leaving the stomach and intestines passes through the liver. So lahat ng dugo, kasi 'di ba sa circulatory system, kung maalaala ninyo, umiikot-ikot yung mga dugo natin, no, sa lahat ng bahagi ng katawan, at once na duman sa stomach, ang dugo na ito ay dadaan din sa ating liver. At dito nangyayari po yung yung filtering, no, filtering mechanism, no. Dito yung mga pagsasala. Kaya po yung mga kababayan natin na mahilig uminom, no, yung mga talamak na manginginom, talagang dito ang unang nasisira, no? Ito ang unang na overwhelm. No? Kasi sa sobrang daming pumapasok na alak na dumadaan din dito, ito yung nadadamage. Okay. Kaya delikado talaga po kung tayo ay umiinom ng labis-labis, no? I have no quarrel with drinking for as long as nilalagay yan sa tama. Pero ako personally, hindi naman ako umiinom. Dati, umiinom ako. Pero since naging born again Christian na ako, ay minabuti kong hindi na uminom. Hindi naman ako pinagbawalang uminom, pero feeling ko kasi sabi ko, paano ko ba mapasalamatan ng Panginoon sa ginawa niya sa buhay ko? Diba? E di, siyempre, gawin ko yung mabuti. At mabuti din sa ating, sa ating katawan. Yan yung pag-iwas ng pag-iinom. Okay. So what's the next one, no? Well, of course, tulad na binanggit natin, no, dito nangyayari yung
pagbe-breakdown ng blood, no? Pagpapress ng dugo, pagbabalanse ng ating dugo, and of course yung nutrients na nakikreate dito sa pamamagitan ng kanyang enzyme, and also nakakatulong din po siya, tinutulong niya pong i-metabolize into forms na madaling magamit yung mga droga, no? Yung mga gamot na iniinom natin. Kaya lang po, tulad ng sinasabi natin, hindi po siya built to last. Ika nga, parang sa Ford, no? Kasi po, pagka na-overwhelm siya, napakadami mga iniinom natin na gamot. Minsan, nagkakaroon din po siya ng damage, no? So, dapat lang po yan, no? Ang kanyang, lang dito, ang kanyang mantra is in moderation. Everything should be in moderation. Hindi po pwedeng excessive. Okay. The next player here is the gallbladder. So, where can you find the gallbladder? Andito. Okay. Ano ang hugis ng gallbladder? Ang hugis niya, kung mapansin nyo, parang pear shape, no? Perias? Perias ba? Ang tawag na ito sa Tagalog. Okay, so this is a pear-shaped organ na matatagpuan sa kaliwang bahagi ng ating abdomen. So this is the abdomen here. Well, of course, the abdomen is here, no? Nasa kaliwang bahagi. Right side, I'm sorry, kanang kaliwa. Oh, yeah, pati ako, nalito na rin ako, no? Kaliwa kanan. Okay. So, right side of the abdomen. So, this is where it is located, no? So, dito banda sa ating katawan. Again, it holds the digestive enzyme called bile or abdo, and then ito ay nire-release niya doon sa small intestine. Bakit kamo? Kasi mayroon pa, siyempre habang umiikot yon, nirelease ng ating stomach, kahit papaano po, may natitira pang mga sustansya, may mga nutrients pa naroon sa ating small intestine, at ito ngayon ang siyang talagang siya yung naghahanap, no? Siya yung nagpo-process, no, sa bandang intestine ng mga pagkain at pinaprocess niya into nutrients. Ayan, ang ganda, no? Ang ganda. Okay. At ang sumunod naman, pancreas. What is a pancreas? A pancreas, this one is a pancreas, and it is a gland that also produces equally important na mga enzymes. So, ayan. So, dito yan bahagi sa ilalim ng sa gilid ng ating tiyan. No? So, this is the pancreas, and then, ayun, no? Parang katulad din po ng liver, katulad ni gallbladder, nagpuproduce din po siya ng enzymes. At yung mga enzymes na ito ay nakakatulong o tumutulong sa pag-transform ng mga pagkain natin into useful nutrients, no? So, balikan natin uli. Dito natin makikita sa ating illustration, we have both the alimentary canal and the accessory organs ng ating digestive system. And then, nandito natin makita sa bibig, nandun nangyayari yung chewing, no, breaking of the food, yung gano'n, no? And then sa pharynx naman, nandito yung nilulunok natin yung pagkain, bumababa na po siya patungo dun sa esophagus. And then yung esophagus naman, ito yung highway ng pagkain na kinakain natin, dadaloy sa pababa. And then of course, pagdating na sa ating tiyan, nandyan na yung major na digestion process na nangyayari. Of course, kaakibat na dyan yung mga enzymes, tumutulong siyang i-process yung mga pagkain kinakain natin. And then, and then pagdating naman sa small intestine natin, yung nagaganap dito yung absorption process, na kung saan ay yung mga nasala na ng mga pagkain, no, na transform na into nutrients, dito na ina-absorb yan. And then, lahat ng mga natitirang mga solid na mga waste products o materials sa katawan natin, dito na siya, no, naiipon na sa ating large intestine. And then once na dumami na siya, enough na siya for termination. Enough na siya para i-eliminate yan. Pagdating sa panahon, sa umaga, dito na siya, no, nilalabas na siya through the anus. Okay? So, ganun po yon. And yun na, tulad ng sinabi natin, may mga unsung heroes yung ating digestive system. Ito yung ating atay, ito yung ating abdo, ito yung ating pancreas o lapay, na kung saan ay sila ay may mga kanya-kanyang mga pinuproduce na mga enzymes upang tuluyan na ma-process yung mga pagkain na kinakain natin at mapiga yung mga sustansya na kinakailangan ng katawan natin upang ito ay ma-distribute, maipalaganap,
maikalat sa buong katawan natin. So, there it goes. Ngayon, tungoy naman po natin yung tinatawag na digestive disorders. So, since we are massage therapists, hindi na inaasahan ng DOH na talagang manamnam natin lahat ng mga digestive disorders, pero meron lang tayong isa na gusto kong pag-usapan natin in a little while. Ang mga halimbawa ng mga common digestive disorders ay yung tinatawag na acid reflux, no? So, ang acid reflux ay nangyayari kapag ito ay yung acid na yan nasa katawan natin ay bumabalik doon sa esophagus, no? Kasi yung kanyang valvula medyo mahina na, no? Dala yan ng ibang mga dahilan, no? Kaya ganoon nagkakaroon ng acid reflux. And another example ng common digestive disorder is yung tinatawag na gastritis, no? So, perhaps sa ngayon alam na natin kapag may ITS or TIS, ibig sabihin na may inflammation, no? So this gastritis, ito ay because of the stomach lining na namula at namaga, no? Sanhi ito ng infection, kaya ganun na nangyayari. And of course, the constipation. Yan. So ano yung constipation? Constipation is our inability, kung sa Tagalog ang pagtitibi, no? Inability to completely remove the bowel in our body. So, kasi yung bowel na yan, yung stool na yan, ano na yan eh? Basura na yan eh, no? Basura na yan, no? So, katulad ng pag-aaral natin sa respiratory system, hindi pwede yung carbon dioxide manatili na matagal. Dapat it has to be expelled. Dapat it has to be removed, no? So, ganun din yung mga dumi, no? Yung bowel natin, yung mga stool natin, kinakailangan siyang ma-eliminate. Okay? However, due to some circumstances, no, possibly because of our lifestyle, no, and other reasons, nagkakaroon ng problema yung pagdudumi natin, no? So this is where the constipation comes in. So ano yung ating remedy? According to DOH, kung matagpuan ninyo o titingnan niyo inyong manual sa page 152 page 152 in your manual, makikita natin dito na ito yung ilan sa mga indicated na mga conditions na nasa manual ng DOH na maituturing natin na kompleto present yung 5 basic strokes, no? So ano yung 5 basic strokes? We have effleurance, petrissage, friction, taputment, and vibration. So lahat yun po yung present po yun. Kaya lang po, it doesn't necessarily follow na since nilagay ng DOH, no, na pwedeng gamitin yung lahat ng ito, hindi po nangangahulugan na lahat din po ito ipi-perform natin, no? Kasi ano po yun, no? Baka magkaroon po ng maging counterproductive, no? Ang sinasabi lang ng DOH, pwede tayong mamili, no, ano pwedeng stroke na gamitin natin upang makatulong sa para ma-improve, no, or masolusyonan yung problema ng pagtitibi, no, ng constipation. Okay? So, are we clear on that? No, malinaw na po tayo. So, among all these common digestive disorders, constipation lang yung pwedeng pakialaman ng mga massage therapists, no? So, dito lang po tayo. The rest, sinong dapat managot dyan? Anyway, ang mga dapat nating pagka mga ganitong condition, dapat nating i-refer sa mga karampatang mga health professionals na mga doctors. Kasi yan talaga yung kanilang forte. Okay, now, the next item that I would like to share with you, pag-usapan natin, at paano natin ma-maintain yung isang malusog na digestive system? That's a big question, no? Yan ay malaking tanong. So, ano ang mga kaparaanan para masabi natin healthy yung ating digestive system? Okay. So, in my list, we have 10. And by the way, wala po ito sa manual nyo po. Kaya po yun yung sinasabi ko na mahalaga na kayo ay nakikinig ng ating mga presentation. Kasi there are some things that are not found in the manual na tanto natin na kailangan nyo maintindihan, no? Hindi lamang para sa DOH, kundi para din sa inyong personal na gawain, no, bilang mga massage therapists. Oh, okay. So the first thing in our list, no, na tip na masasabi nating tip para ma-maintain natin yung healthy lifestyle or healthy digestive system
is number 1, to eat a balanced diet. Yan. Balanced diet. So, ibig sabihin po no, sinusunod natin yung food pyramid. Okay? Yung food pyramid. Yung top of the pyramid is yung mga fatty, mga substances, no, yung mga processed foods na nandun sa ibig sabihin nun, dapat malinggit lang yung kinakain natin ng mga ganong klaseng pagkain, no? And then more on in the lower part, makikita natin yung mga vegetables, no? Yung mga of course green leafy vegetables. Lahat po 'yon na mga masustansyang mga pagkain, no? So what we're saying here is that kinakailangan hindi tayo maging abusado sa katawan natin, no? Lalo na kung medyo nagkakaedad, bawasan natin yung matataba, bawasan natin yung mga maaalat, bawasan natin yung mga matatamis, no? So lahat po 'yon. Kailangan drastic yung pagbabawas, no? Hindi pwede yung ngayon bawas, tomorrow balik na naman sa dati. Dapat consistent po 'yon. The second thing here that we can see in our list is chewing your food thoroughly. Pag kumakain tayo, kailangan you take time to masticate. You take time to digest the food that you eat properly. Ibig sabihin po noon, dapat nginunguya natin na maayos yung pagkain. Hindi yung lamon at hindi na natin napaprocess na maigi sa ating bibig. No? Because yun yung maging yung problema niyo kasi ma-overwhelm yung ating stomach. Okay? So the third tip that I could share with you is for us to stay hydrated. Okay. When you say hydration, dapat tubig na malinis at walang sugar. Hindi katulad ng cola, di ba? Liquid siya pero punong-puno siya ng sugar. And other artificial na mga chemicals, no, or coloring, ganun. So, stay hydrated. Although there's a big debate into ilang glasses of water, anong size ng glass na gamitin, yung ganun. But according to doctors, according to experts, at least 8 glasses of water a day. Okay. So, ang sumunod naman is isama natin sa ating dieta ang mga fiber na pagkain, no? Yan yung nabanggit natin kanina, green leafy vegetables, no? Yun yung kailangan natin kainin at damihan. Okay. Kaya ako, laking pasasalamat ko sa Panginoon dito sa Jensen, no? Kasi lalo ni nanay ko, ang hilig niya maggulay-gulay, yung gano'n. At saluyot, yung gano'n, no? Napakadami rito, napakamura. Kahapon pumunta ako sa palengke ng isang bugkos ng saluyot, 30 pesos. Ayun, so fibrous yun, no? Fiber yung yung saluyot. And other vegetables na fiber ang kanyang component na yan ay makakatulong, no? At sumunod naman, bawasan o iwasan natin yung mga mga processed na mga pagkain. Yung mga dilata, yung gano'n, no? These are processed foods. Iwasan po natin o bawasan po natin yung mga fatty foods, yung mga bulalo na yan. Masarap siyang kainin, pero siyempre alam naman natin may mga implication din po yan for a while. Okay, moving forward, ang sumunod naman dito ay kailangan nating mag-maintain ng healthy weight. Ayan. Okay, paano natin masabi na unhealthy yung ating bigat? Kung ang ating bigat ay lagpas dun sa ating age bracket, lagpas dun sa tinatakda ng mga experts. Well, common sense naman po yun, no? Kung pong sobra pong laki, at siyempre of course at any given age, no, dapat yun, nakatrim yung ating katawan, no? So itong sabi rito, kailangan i-maintain natin ang healthy weight, no? As to how much weight you have to maintain, I really don't know. Basta importante lang manatili tayo doon sa sapat lang para sa ating sa ating katawan o sa ating edad. Okay, the next one here in our list is avoid overeating. Yan, minsan guilty pa ako niyan, no? Overeating, and when we eat, we have to eat in smaller amount, no? So, yeah, overindulgence is a no-no.
Of course, alam naman natin sa Bible, 'di ba, gluttony is a sin. Yan yung paghahabhab talaga, no? Yung parang pag kumakain tayo, parang wala nang katapusan. Wala nang katapusan na ng mundo. Yung ganoon, kailangan kainin na natin lahat ng ating kainin. Po yan, dinidisguise po natin po yan, no? If you want to have a healthy lifestyle, if you want to have a healthy digestive system, try to eat in smaller amount and then minimize natin yung overeating. Okay? And of course, number 8 in our list is we have to get a regular exercise. Yun, no? So, maganda po talaga exercise kahit nasa mo ilagay po yan, no? Kaya sabi ng mga health experts or physical buff na sinasabi, in a day's time, dapat may minimum time na 15 to 30 no, na minutes of talagang strenuous na exercise. Na talagang yung straight exercise talagang sinasabi. Okay? Because it does not only improve the way the digestive system works, but also the rest of the 8 or 11 organ systems of the body. No, lahat po yan na tutulungan. Okay, the next one here is listen to your body. So why did we say listen to your body? Kasi minsan yung ating katawan, 'di ba, may mga ano yan nag-i-emit yan ng mga signals no? Pagka pagod na tayo, pagka inaantok na tayo, yung kinakailangan ng pahinga, you have to take time to listen to your body. Because if you don't, and then patuloy ka, go ka lang ng go, chances are magkakaroon ka ng malfunction sa katawan or dysfunction sa katawan. So, yun po, no? You have to take time to listen to your body and be sensitive, no? Pag sinabing katawan mo, kailangan mo na magpahinga, pahinga ka, no? Lalo na kung dumadaan ka sa napakadaming mga stressor sa buhay. Ang sumunod naman ay sa akin ay napakahalaga ang bagay ng pagmamanage ng stress. Now, anong ibig sabihin ng stress? Stress is essentially something that is not normal. Tama ba yun? Parang narinig ko yung araw kasi ganun yung definition ng stress eh. Pero definitely, every one of us needs stress. No? Bakit? Bakit kailangan natin ng stress? Kasi pag walang stress, hindi ka naman kikilos eh. Pag sa umaga, pag hindi ka na-stress, hindi ka babangon. Parang higa ka lang the whole time. But since we have stress, at ang stress na yan ay bugso na kailangan natin kumain, kailangan natin magtrabaho, kailangan natin kumita, yung gano'n, no? So, you really have to get up or be on your feet to do your work, no? To prepare for work, ika nga. Kaya lang po, dahil sa ating panahon, lalo na sa panahon natin ngayon, di ba, napakadaming stress, no? Andyan yung stress ng pamilya, stress sa bulsa, sa pera, no? Stress, marami sa panahon natin sa technology, no? Ganun din, may marami ding stress. Kasi ang ating panahon ngayon, ang bilis ng pagbabago, di po ba? Ang bilis ang bilis. Kaya you have to cope with all of this, no? Otherwise, magkakaroon ka ng unmanageable na stress and eventually it will affect your body. No? More so with your digestive system, no? So the question is, anong paraan ng pagmamanage? Because we just say, we mentioned here, manage stress. Ano yung paraan ng pagmamanage ng stress? There are many ways, no? So one of those is, of course, yung pagkakaroon exercise, nakakatulong yan, no? Ma-minimize yung stress. Yung pagkakaroon ng, yung massage, no? That's one best way. Very, very affordable way to help manage your stress, no? Kaya nga maraming tao, kapag na-stress, ay talagang, minsan nagbababad na sa spa. Okay? So, yun po. Pero for me, ako as a person, as an individual, ang isang nakita ko na napakagandang paraan para ma-manage yung stress, ay alam nyo kung ano? Ang pagkakaroon ng pananampalataya sa Panginoong Hesus. No? So, I do not know kung ano yung inyong mga personal na paniniwala, ginagalang ko po yan. No? Pero ako sa aking karanasan is, napakaganda po, no? Once you accepted Jesus in your life as Lord and Savior, talagang lahat ng mga problema mo, no? Lahat ng mga saloobin, mga even yung mga past baggages, no? Na sa buhay mo ay i-unload ng Panginoon 'yon. And that is what happened to me. In the past, grabe yung mga pinagdaanan ko, mga stress. Kahit na siguro sa labas, panlabas, tingnan mo, napakalaki ng katawan ko kasi nagba-bodybuilding ako noon no? Talagang ganun, no? Marami akong pera, nagtatrabaho ako sa Congress. So, ang dami kong mga, no? Mga whatever sa paligid. Pero I'm not really happy.
Until such time when I surrendered my life to Jesus, then that is where the turning point of my life came in. Okay? So when you talk about stress, there's no other way for me. For me, I really don't know about you, but for me, the best way to deal with stress is surrendering your life to Jesus. Surrender mo sa Panginoon, and then by prayer, no, sa panalangin, praying, and then of course reading the Word of God. Ayun po. I'm almost 60 now. Pero sa tingin ko, wala na akong ibang masasabing the best way na to deal with life, no, sa lahat ng mga challenges, but to God alone. Okay? Kaya napakaganda po, napakasarap. Mayroon kang kapayapaan sa puso. Hindi ka mangangamba. Ano man mangyari sa'yo? Alam mo na Alam mo na yung issue Kung saan ka pupunta, di ba? Like nung dati, ang dami mong takot, ang dami mong mga apprehension sa buhay, ang dami mong insecurities, kaya kung ano-ano ang pinanggagawa mo, trying to cope with all of these mga problems. Pero at the end of the day, wala kang magagawa. Kaya ako, I think I find the right way. And the Bible says, Jesus is the way, the truth, and the life. So, ayun po. So in conclusion, ito yung ating makikita ngayon bilang pagtatapos ng ating talakayan sa digestive system. Sabi nga rito, the digestive system is a complex, very complex system in our body that is responsible for the breaking down of food, extracting this food and transforming it into nutrients, and of course the elimination of the waste products. Okay, yun po yung tatlong napaka-major po na gawain po ng ating digestive system. And of course, we have discussed earlier on that involves the following organs. You have the mouth, the esophagus, the stomach, the small and the large intestine, and of course kasama na rin dito yung mga enzyme producing na mga organs, which are the liver, the spleen, and the pancreas. So yun po ang mga players po rito. And ika nga rito din, a healthy digestive system relies on the following. The first one is having a balanced diet, adequate water intake, a regular physical exercise, and of course, a good management system when it comes to stress. Okay, so ang panghuli, sabi nga rito, as a massage therapist, we manage constipation through the applicable massage strokes. So bilang massage therapist, ang makikita lang natin dito na matutumbok natin na condition sa katawan na pwede natin magawa ng ating intervention, ay ang condition ng constipation o ng pagtitibi. Tibi. Okay, yung pagtitibi na yan. Okay. So, yan, tulad na nabanggit natin kanina, you could apply any of the 5 strokes, ng effleurage natin, ng pit massage, friction, tapotment, and vibration. And pero yun nga lang, mayroong caution na binabanggit ang DWH na pagka sa ating tiyan mayroong mga soft parts, medyo medyo malalambot na bahagi, yun yung mga iwas-iwasan natin, because probably there could be other underlying conditions na hindi pwedeng i-address ng ating hagod, ng ating pagmamasahe. Okay, so that will be all for today. I think I am na open for any clarification. Baka mayroon kayong nais na i-reinforce or may mga comments kayo or suggestions, pwede nyo i-raise ngayon. Saan ba nabilong ang creatinine, sir, sa katawan ng tao? Sa digestive o sa urine? Ito ay matagpuan mostly sa body muscles natin and is in the brain. At most people, sabi rito, get creatinine through seafood and red meat na kinakain natin. So, pwede din po yon na matagpuan din siya sa yung sa ating, dapat may enough amount of creatinine yung sa ating atay, sa ating liver. Yan, pati din si pancreas at si kidneys. So doon naman po siya matatagpuan, sir, pero definitely sabi nga dito, yung ating amino acid, yung ating muscles ay binubunin po, may mga bahagi po siya na may creatinine, na nasa ating katawan. Okay. Ano po yung gusto mo pang i-clarify? May nahilog po kasi ako na lumaki yung kanyang creatinine. Pwede ba natin mamasahin yun? That's a good question. Alam po ninyo, yun tulad ng sinasabi natin, I think everyone will agree with me, ito ay pagka dumating na tayo sa medical conditions na katulad ng ganyan, pagka
yung client natin ay nagpa-check up at ang complaint is tumataas yung creatinine level, ito ay medical condition na kinakailangan, kinakailangan yan sir, ano talaga no, kailangan natin we work closely with the doctor kasi sila yung nakakaalam kung ano talaga ang background at ano yung condition ng client. Hindi tayo pwedeng mangialam sa mga medical conditions kasi tayo ay nasa bahagi po ng preventive medicine. Ulitin ko ha, yung pagmamasahe na sa preventive medicine at wala tayo sa curative, no? So ayun lang. Kung ang client ay pumunta para magpa-relax, then go. Pero pag ang client ay pumunta para i-address yung kanyang creatinine level na mataas, sabihin natin sa kanila, sir, hindi po kami nagpe-prescribe patungkol sa creatinine. Okay? Para safe lang po tayo, no? Oo. Ano pa ang tanong mo, Jonard? Wala na? Okay. Salamat, Jonard. Ang ganda ng music mo eh. Napa-induct si Ryan sa'yo. Napapatawa si Ryan. Ay, may uto, sir. May uto, Biani. Go ahead. Wala naman po akong i-ask, sir. Okay. So, okay naman, no? Naintindihan mo naman lahat, no? Lahat ng discussion. Apo, sir. Okay. Si Ma'am, naman po. Thank you po. Salamat, Vianney. Si Ma'am Bernadette. Hi, Ma'am. Si Ma'am Bernadette, nasa Amerika po siya, no? So, madaling araw po, nagpupuyat-puyat para lang, ano ba ngayon? Hindi pala gabi ngayon? Gabi po. Gabi, oo. So, Ma'am, I'm sorry, yung ating manual, hindi ko pa na-forward sa inyo, pero for the meantime, pwede nyo naman masilip yun sa website natin. May soft copy po tayo doon. Paki-check nyo yan. Okay, sir, question. Yes, go ahead, Ma'am. Yung nasa book pa, pareho po yung nasa downloadable sa website? Yes, ma'am. Yes, ma'am. I think so. Oo. So, pwede ko na lang i-print yun, sir? Mas maigi po. Oo, para hindi ka na ma-hassle ng gusto. Kung may access ka naman sa printer, di-print mo na lang po yun, ma'am. And then, oo. Sige po. Palang, go ahead. Kasi sir, gano'n yung gano'n ako. Sinisingit-singit ko lang yung studies ko, tapos yung pag-listen sa inyo. Like now, lagi ako nasa work pagka class natin, dalawang ginagawa ko, nagkakatapa ka nag-aaral. Diyan ako believe sa iyo no? Multitasking, no? That's multitasking. Oo, sige. Saludo kami sa iyo, Ma'am Bernadette, no? Thank you for that. Sana encouragement din yan sa iba, no? Tulad sinasabi natin, talagang siniseryoso yung pag-aaral ninyo, ha? Kasi ilang buwan na lang tayo, hindi naman tayo pang matagalan, eh. So, kailangan nyo, tiisin nyo lang ng mga pagpupuyat na yan, yung pagbabasa na yan, no? Kasi once naging LMT kayo, mag-iiba talaga ang ating. Pagka pumasok ka sa wellness industry, talagang mayroon na kayong K, ika nga, no? Kasi lisensyado na kayo. Hindi lang kayo certified, no? Kundi lisensyado kayo. Sige, Ma'am Bernadette, thank you so much for your input. Oo, salamat. At si Ryan, kanina pa kita nakikita nakangiti kasi. Kumusta ka, Ryan? Anong balita sa iyo, sir? Anong tanong mo? Ryan. Sir, kasi kasi sir, yung cancer ba, yung therapist ko, minsan ask kung okay lang ba daw ihilot yung butod, kasi sir, yung butod ang tiyan. Butod ang tiyan. So maraming reason, no, kung ano butod, no, because probably kung pala I'm sorry to use that term, kung pala inom, gabutod ang tiyan. Yung mga ganun. Wala mang problema, Sir Ryan, ako sa tingin ko, for as long as at that time na minasahe siya, wala man siyang complain, no? Pero pag at that time na minasahe siya, talagang kino-complain yung kanyang tiyan, whatever reason, that falls under medical condition. At if anything that is medical condition, hindi tayo manging alam dyan. Dapat doktor na manging ano dyan, no? Ang aatupag dyan. Pero katulad ng binabanggit ko, kapag ang tao ay pumupunta sa spa natin para magpa-relax, then bigyan natin ng ano, wag na natin i-mind kung ano yun, kung butod ang tiyan o dili butod ang tiyan. Oo, kasi siyempre yun naman yung trabaho natin, yung hanap buhay natin, di ba? Kailangan natin kumita. Okay?
But for as long as walang complaint. Pero kung mayroon siyang mga iniinda, mayroon siyang nararamdaman, mayroon siyang mga kung ano sa katawan, then ako mas maigi na doktor ang puntahan, hindi si massage therapist. No, kasi wala tayong magagawa pagka ano na. Kaya paulit-ulit kong sinasabi, ang ating masahe is preventive, no? Hindi tayo curative, hindi tayo nanggagamot. No, preventive, no, pinipigilan natin magkasakit yung ating client, kaya binibigyan natin sila ng masarap na mga masahe para ma-relax sila, at kung ano mga condition meron pwede mapigilan, but we are definitely nasa preventive. So yun lang yun, Sir Ryan. Yes. Kasi nag-research kasi ako, sir, sa mga reason bakit magbutod yung tiyan. Kasi baka may problem siya sa liver, mga ganon. Yeah. Oo. Yeah. May point ka, Sir Ryan eh. May point ka naman. Kaya lang to lang sinasabi ko, kung minsan kasi normal na sa kanilang butod ang tiyan, ganon. So, hindi na natin, for as long as walang complaint, wag na lang tayo masyado mag-isip. Parang ganon na lang, no? Oo. For as long as wala naman siyang reaction sa masahe, wag na lang natin pinuproblema yung ganong condition. Kasi, ano na yun eh, personal issue na yun eh, yung mga ganon. Okay? Pero kung the moment na minasahin natin at may mga naramdaman na siya, then yun nga, doon na tayo mag-recommend na they have to see the doctor at once, no? Kasi baka lumalala yan, no? Lahat naman ng karamdaman, pag pinabayaan mo, pag lumala, talagang minsan too late na siya, no, para gamutin. Kasi nasa advanced stage na. Okay? So ganun lang po yun, Sir Ryan. Okay. Sige po. Dagang salamat. Okay, so that will be all. Our time check, it's 1 o'clock, 1:08 already to be exact. So maraming salamat sa inyong mga inputs. By tomorrow, we will be tackling, no? Patapos na tayo pala, no? Panghuli na lang tong urinary. Sabay na lang natin tong urinary at saka endocrine system by tomorrow. And then, by Friday, magsisimula na tayo sa ating talakayin ng microbiology and pathology. Yan. So mag-aaral na tayo ng mga iba't ibang mga mikrobyo. Pag-aralan natin yung mga iba-ibang mga ano na yan, yung mga virus na yan. At ano naman ang pwedeng magagawa tayo natin bilang mga massage therapist, no, upang mapigilan yung pagkalat ng mga mikrobyo na yan. Okay, but today and the day and tomorrow we'll be winding up our discussion on anatomy and physiology, and I hope marami kayong naintindihan, marami kayong nanawaan. Katulad sinasabi ko, you take notes, you write everything in your manual. Kailangan minamarkahan ninyo, no? Pag sinasabi, lalo na pag mga discussion na wala sa manual, ininonote ninyo. Kasi I am pretty sure na yung mga bagay na pinag-usapan natin ay malaking bagay, malaking chance yung lalabas sa inyong DOH Massage Licensure Examination. Okay, so yun lamang po. Maraming salamat. See you around tomorrow. Same time. God bless. Arigato.